Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Sa usapin po ng mga altcoins, dalawang malalaking pangalan ang nangunguna sa balita ngayon. At yan po ay walang iba kundi si XRP at saka si XLM. Ayan, si XLM ay si Stellar po ito. Ayon po kay Ginoong Ben Armstrong o mas kilala bilang Bitcoin, Bitboy. Ayan, ang mga pumipili kay Stellar kaysa kay XRP ay maaring pagsisihan ito sa hinaharap. Ayan, sa madaling salita ay sinasabi po ni Ginoong Beatboy ay mas maganda pong mag-invest kay XRP kung kaysa kay XLM or Stellar. Sa kabila po ng napakagandang performance ni Stellar or XLM sa nakaraang 3 linggo, naniniwala itong si Ginoong Beatboy na mas malaki ang potensyal ni XRP sa pangmatagalan. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang pagkakaiba ni XRP at XLM, ang mga argumento ng iba't ibang eksperto at kung paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy investor or trader dito. Yan, dito kay XRP or Stellar. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ano po ang performance ni XRP at XLM ngayong bull market? Ang parehong si XRP at XLM ay nagpapakita po ng magagandang paggalaw sa presyo ngayong bull market. Sa XRP na kasalukuyang nasa $1.50 ay tumaas po ng 204% mula sa pinakamababang presyo nito ngayong November na kung saan ay mula po sa presyong 0.4937. Umabot pa ito sa $1.62 nitong nakaraang linggo na may kabuuang pagtaas na 229% sa loob ng 3 linggo. Samantala, itong si XLM naman ay hindi rin nagpahuli mula sa mababang presyo nito na 0.08952 ngayong buwan na ito ay nasa 0.5242 na ngayon kung saan ay may kabuuang pagtaas na 485%. Sa pinakamataas na presyong naabot nito na 0.6342, ang kabuuang paglago ay umabot po ng 609%. 3 beses po yan ng laki kumpara kay XRP. Sa kabila po ng mas mataas na growth rate ni XLM, nanatiling matatag po ang suporta ng XRP community. Kabilang na po ang argumento ni Ginoong Bitboy na mas malaki ang magiging halaga raw nitong si XRP sa hinaharap. Ngayon ay bakit mas pinipili ni Ginoong Bitboy itong si XRP? Ayon po kay Ginoong Bitboy, si XRP ay isang mas matibay na investment dahil sa mga unique use cases nito sa financial industry, partikular na po sa cross-border payments. Naniniwala siyang ang teknolohiya ng XRP ay mas maaasahan pagdating po sa scalability at partnerships sa malalaking financial institutions. Dagdag pa niya, ang pumipili kay XLM ngayon ay maaaring pagsisihan ang desisyon sa hinaharap kapag nakita nila ang full potential ni XRP. Ipinahayag din ni Ginoong Bitboy na si XRP kasama po ang Ondo token ay magiging dalawa sa pinakamahusay na assets ngayong bull market. Gayunpaman, maraming hindi sumang-ayon sa kanya, lalo na ang mga nakinabang ng malaki sa mabilis na pagtaas ng presyo ni XLM o Stellar. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng community tungkol dito. Hindi po lahat ay sumang-ayon sa pahayag ni Ginoong Bitboy. Meron pong isang commenter na si Ginoong Martin Rogue ang nagsabing mas malaki ang kanyang kinita kay XLM kumpara kay XRP. Kaya't hindi siya nagsisisi sa pagpili dito. Isa pang commenter na si Clark ang nagsabing mas mainam na mag-invest sa parehong XRP at XLM upang ma-diversify ang portfolio. Kaya yan, mas okay po yung sinabi rito ni Clark. Samantala, isang prominenting analyst naman na si Ginong Egrag ang nagbahagi ng kanyang strategy para sa parehong si XRP at XLM. Ang kanyang payo ay bumili ng 25% na halaga ng XLM bilang reference sa XRP. Kung mag-retrace ang presyo ni XLM, maaring ibenta ito at gamitin ang kita upang makabili ng mas maraming XRP. Sa ganitong paraan ay maiiwasan po ang pag-sell ng XRP ng masyadong maaga.
Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. Yan, para sa atin ang usapin tungkol dito sa XRP versus XLM ay hindi lamang po tungkol sa kung alin ang mas malaki ang kita sa short term. Meron pong ilang mga bagay na dapat po nating isaalang-alang tulad po ng diversification. Ang pag-invest po sa parehong XRP at XLM ay makakatulong upang mapababa ang risk. Kung isa ka sa mga naniniwala sa parehong teknolohiya, maaari ka pong mag-focus sa kanilang respective strengths. Maliban po dito ay ang short-term gains. Kung isa ka bang trader ay maaaring mas makuha mo ang mabilis na kita kay Stellar or XLM dahil po sa explosive growth nito ngayong buwan. Ngunit kung long-term investor ka naman, si XRP ay maaaring mas angkop dahil sa malawak nitong adoption at saka partnerships. Kaya ayan, ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang debate po tungkol dito kay XRP at XLM ay nagpapakita lamang kung gaano kalawak ang posibilidad sa crypto market. Para sa akin ay pareho po silang may magagandang oportunidad. Sa XRP ay malakas ang laban sa institutional adoption, habang si XLM naman ay may sariling mga strengths pagdating po sa peer-to-peer payments. Gayunpaman, kung long-term ang pinag-uusapan, naniniwala akong mas malaki po ang chance ni XRP na magtagumpay dahil sa malalim po nitong integration sa financial systems. Pero bilang isang Pinoy investor, ang diversification ay ang laging susi. Kaya huwag pong ilagay ang lahat ng ating itlog sa iisang basket lamang. Ngayon, ang pagpili po sa pagitan ni XRP at XLM ay nakadepende sa iyong investment goals. Kung short-term trader ka, maaaring si XLM ang mas mainam. Pero kung pangmatagalan ang hanap mo, si XRP naman ay maaaring ito yung mas magandang choice para sa iyo. Ano sa tingin mo? I-comment ang iyong opinion sa ibaba at huwag pong kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga crypto updates natin dito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.